It is a blessed day to gather together once again. And before we start, may I invite everyone to pray with me. Ating pong hingi ng biyaya ng Panginoon sa ating pong pag-aaral ng Kanyang salita. Lord, once again, kami po ay puno po, Panginoon Ama, ng pagpapasalamat sa umagang ito, sa inyo pong biyaya sa amin na kami po ay inyong dinala muli dito upang kami ay maging isa sa pag-aaral ng inyong salita. And Lord, as we study your word in 2 Peter, we pray that you will once again open our hearts and that you will guide us, Lord God, to the truths of your word. Nawa tunay po ito na magbigay ng pagbabago sa aming mga isip at puso at tunay na amin po itong pakinggan at tunay na makita ang kahalagahan ng bawat salita na amin pong maririnig sa iyo. Tulungan niyo po kami na hindi lamang ito maaming matutunan ngayong umagang ito, kung hindi amin po itong tunay na maisabuhay din. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Ang ating pong title for this morning, stop lang po muna tayo. Ito po yung aking itinuro din last Sunday sa Higher Up Christian Church, Cultivating Self-Control. Okay, ang ating passage po is in 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8. Siguro I'll start with a quotation. Sabi po dito, sa quotation po na ito, never do something permanently foolish because you're temporarily upset. Okay? Never do something permanently foolish because you're temporarily upset. Meron pong isang lalaki na umuwi sa kanyang tahanan at pagdating niya sa kanyang bahay ay magulo. Okay? Napakagulo nito. Sa kanya nakita na wala po yung kanyang temper, nagalit po siya, sumigaw po siya sa kanyang pamilya. At sinasabi niya sa kanyang pamilya yung lahat ng kanyang pagod at hirap sa kanyang pagtatrabaho, instead na kausapin niya yung kanyang asawa na, alam mo yun, na tanungin din yung kanyang asawa, yung kanyang hirap din sa kanyang tahanan, sa kanyang pag-aalaga din sa kanyang mga anak. Siguro another example, para sa isang nanay din, out of the distress sa lahat ng kanyang ginagawa sa kanyang tahanan, minsan, nararanasan niya na siya ay neglected ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang asawa. Ngayon, itong asawang babaeng ito ay nag-gossip patungkol sa kanyang asawa, patungkol sa kanyang indifference o kapabayaan sa kanya o hindi pagbibigay kahalagahan. Instead, nakausapin niya ang kanyang asawa patungkol sa kanyang nararamdaman. Ito para sa lahat ng mga nag-drive, siguro naranasan na ito ng karamihan, nag-drive, tapos biglang may nag-cut ng sasakyan sa kanyang harapan at nagalit na lamang. Parang rights ko ito. Nasa harapan na ako ang nauuna, bakit niya ako siningitan? Sisigaw siya ng malakas sa loob ng kanyang kotse at magsasalita ng mga hindi magagandang salita habang kasama yung kanyang mga anak. Imbis na kanyang hayaan na lamang na, alam mo yun, ma-overtaken siya at magkaroon ng patience at intindihin ng ibang tao. Siguro another thing na magandang ma-picture natin, isang tao na diabetic, pupunta sa kitchen, bubuksan yung ref, makikita yung ice cream at uubusin yung isang galon. Parang lahat kayo ganun, ano? Buti na lang, hindi ako diabetic. Bigla nagsinungaling. Lahat po tayo minsan nawawalan po ng self-control. Okay? Siguro sa iba't ibang mga bagay, tayo pong lahat ay tunay na nawawalan po ng control sa ating mga buhay. Sa Bible din po, may mga example na makikita po natin doon na sila din ay may problema in terms of self-control. Numbers 20 verses 1 to 13, makikita po natin yung story ng kay Moses. Nung yung mga Israel ay nag-complain dahil wala po silang mainom, ang instruction ng ating Panginoong Diyos kay Moses ay kausapin yung rock upang ito ay magbigay ng tubig. Ano yung ginawa ni Moses? Dahil siya ay inis na dito sa mga Israelitang ito, imbis na kausapin niya yung rock, ay kanyang instruct yung rock twice with his staff. Lumabas man yung tubig na ito, meron pa rin silang nainom na tubig, pero dito makikita natin na si Moses ay nawalan po ng kanyang control sa kanyang galit. Kaya naging declaration ng ating Panginoong Diyos sa kanya dahil sa kasalanan yon, hindi siya pwedeng makapasok sa promised land because of disobedience. 1 Samuel chapter 18 verses 6 to 9, yung jealousy ni Saul kay David.
Pagkatapos patayin ni David si Goliath, syempre naging sikat siya sa lahat ng mga tao at nung panahon na yon. At si Saul ay napuno actually ng inggit kay David. At itong jealousy na ito, kinonsume siya na nagkaroon siya ng paranoia at yung desire niya ay patayin si David. So dito makikita natin yung inability na i-control ni Saul yung kanyang emotion na ito ay napunta ngayon sa kahibangan patungkol kay David. At dahil doon sa kasalanan na yun, kanyang hindi na pagpatuloy yung kanyang kaharian at nawalan siya ng kapayapaan sa kanyang pag-iisip. Matthew 26 verse 69 to 75, yung denial po ni Peter. During the trial ng ating Panginoong Jesus, si Peter, na isa sa pinakamalapit na disciple ng ating Panginoon, na nalagay sa isang sitwasyon na puno siya ng takot at na-pressure po siya nung siya po ay tinanong kung siya ay kasama ng ating Panginoong Jesus. Si Peter ay nagpanik at dininay niya ang ating Panginoon ng ilang beses? 3 times. Nawala ang control ni Peter in terms of courage. Siya ay nagpasakop sa fear niya. Instead na siya po ay tumayo ng tama sa ating Panginoon at maging committed kay Jesus Christ. 2 Samuel chapter 11, yung story ni David at ni Bathsheba. Nung si David, nakita niya si Bathsheba na naliligo, na overtaken siya ng lust. At sa kanyang uncontrolled desires, kawalan po ng self-control, siya po ay nag-commit ng adultery at kanyang ipinapatay pa ang kanyang asawa ni Bathsheba na si Uriah. At dito makikita natin sa kasalanang ito na wala yung control ni David sa sitwasyon na yun at nagkaroon ng malaking consequence. Siguro lahat po tayo ay naka-experience ng ganito sa ating buhay. Nawalan po tayo ng self-control sa maraming bagay. Ating tatandaan na lahat po ng uncontrolled na bagay sa ating buhay, it will bring us to ruin. Kapag uncontrolled sin, uncontrolled attitude or character, it will lead us to ruin. It can be eating, which is our favorite, diba? Maaaring itong sex, Netflix, chocolate, sobrang chocolate sa buhay, spending sa cellphone, internet, work, business, family, Facebook, and so on. Anything that's not controlled will eventually destroy you. At dahil mahal natin ang mga bagay na ito na nagko-control sa ating mga buhay, ang problema po ay hindi na po natin nabibigyan ng importansya ang panawagan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga Kristiyano about self-control. Kumbaga, hinahayaan na lang natin na gawin kung ano yung gusto natin. Napansin nyo ba yon sa inyong buhay? Na parang, ito yung gusto ko, ito yung gagawin ko, okay lang to. But we have forgotten the virtue of self-control. At ito yung magiging study natin ngayong umagang ito sa ating passage na nabanggit ko nga kanina sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. Basahin ko lamang po ito in ESV. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Siguro bigyan ko lamang po kayo ng summary ng 2 Peter. Dito po sa 2 Peter, nagbibigay po dito ng emphasis ang writer patungkol sa importansya ng spiritual growth, importansya ng salita ng Panginoon, at nagbigay dito din si Peter ng warning sa mga false teachers dahil din at the same time in anticipation of the second coming of Christ. So yun po yung mga tema na inyo pong makikita sa 2 Peter. At makikita po natin yung kahalagahan po kay Peter ng spiritual growth dahil sa kanyang pagtatapos ng kanyang letter, makikita po natin ang kanyang sinabi. 2 Peter 3:14 sabi dito, "Therefore, beloved, since you are waiting for this, be diligent to be found by Him without spot or blemish and at peace." And then at the last verse ng
2 Peter chapter 3, makikita natin yung kanyang paalala muli sa kanila. You therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. So makikita natin, isa sa mga concern ni Apostle Peter ay Christian character. Kaya niya nga, nagbigay siya dito ng mga list kung saan dapat lumalago yung kanilang pananampalataya. So ibig sabihin, hindi lang okay dapat sa atin na ako'y may pananampalataya. Kasi minsan, ang thinking ng maraming Christian, I have faith, then I'm okay. But dito, may paalala si Peter sa atin that if you have faith, hindi pwedeng dun lang. You are to grow more. Kasi sino ba yung target natin in terms of growing? Sino yung goal natin na maging katulad? Ang ating Panginoong Jesus. And if we can see and look and assess our lives, makikita po natin na ang layo-layo talaga natin kay Kristo Jesus. Kaya nga dito makikita natin sa verse 5, sabi ni Peter, for this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, virtue with knowledge, knowledge with self-control, and so on. Yung command po na makikita natin dito ay makikita po dun sa word na supplement. Okay? Ito po ay imperative. Pero bakit kailangan i-command sa mga believers na sila daw kailangan to make every effort to supplement their faith? Bakit kaya kailangan natin gawan ng, alam mo yun, talagang effort, bigyan ng effort itong bagay na ito? Makikita kasi natin dahil may promise na ibinigay in verses 3 to 4. Sabi po doon ni Peter sa verse 3 and 4, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Ilang beses ko na po ito narinig sa maraming mga Kristiyano, okay? Nasabi nila na hindi lahat daw sa scripture ay pwedeng ma-obey. Hindi pwedeng magawa. Mahirap yan. May iba na nagkasabi sa akin na, dapat, Brother Jay, ganito, intindihin niyo ako dahil mabagal talaga ako lumago. Kailangan maintindihan ang kanyang sitwasyon. Pero totoo na iba-iba po yung ating paglago in terms of Christian growth o yung ating lakad spiritually. Pero mahalaga na makita din natin sa patuloy natin na pag-aaral ng salita ng Panginoon na may pangako ang ating Panginoong Diyos sa ating mga mananampalataya. May clear commands in Scripture na malinaw po sa atin na dapat po natin itong sundin at isabuhay. Ngunit marami pa rin mga tao ang magsasabi na hindi po ito daw ganun ka dali. Para sa isang unbeliever, ang mag-obey ay tunay na imposible. Sa unbeliever, impossible sila makapag-obey na nakakapagbigay ng glory kay God. Tandaan po natin yun kahit na napakagandang gawin ng isang tao na unbeliever, wala kay Kristo Jesus, kahit anong gawin niyang kabutihan, kahit na napaka-respectful niya, kahit na napakabait niyang tao, it will not give glory to God. Because that person, kailangan niya, unang-una, must save from the penalty of sin, magkaroon ng biyaya ng Panginoon na siya ay must save from the power of sin, and then in time, from the presence of sin. They need Christ. Yun yung muna. So, if you think right now that I'm a good person naman, okay lang ako, sumusunod ako, mabuti akong tao, but if you are apart from Christ, it is impossible for you to truly obey Him in accordance to His word that will bring glory to His name. So, ibig sabihin, magawa ka ng mabuti para sa wala lamang. In the end, impyerno ka pa rin. Pero, tandaan po natin, I talk to believers. At marami pong mga believers, meron pong defeated mentality pagdating po sa kasalanan. Palagi nilang sasabihin, it's hard. Alam ko na yan, pero hindi talaga, mahirap talaga yan. It's easy for you to say, but it's hard.
Well, today, I hope to encourage you with 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4, na tunay nga, by the grace of God, by His divine enablement, Kanya tayong tutulungan na ating magawa ang Kanyang kalooban. Not on our own grit and strength, hindi sa ating sariling kakayanan o yung willpower natin, pero sa kapangyarihan ng ating Panginoon at sa Kanyang biyaya lamang. Mahalaga pong tandaan po natin itong verses 3 and 4 ng 2 Peter 1. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. He has granted to us His precious and very great promises, so that through them, you may become partakers of the divine nature. Napakahalaga po netong dalawang bagay na ito para sa ating mga mananampalataya. Sabi nga ni J. Adams, and I quote, "When God effectively calls Christians to become His children, He provided all they would ever need in terms of vital information to live the godly life that He requires of them." Pinagkakaloob po ng ating Panginoon to sa atin. Kaya lang ang problem, tamad tayong magbasa ng Bible, tamad tayong makinig, tamad tayo na mag-aral ng Kanyang salita, kaya hindi natin alam. Sabi din ni John MacArthur, patungkol po sa passage na ito, and I quote, "Christians have received everything in the form of divine power necessary to equip them for sanctification. They have no lack at all. In view of that reality, the Lord holds all believers responsible to obey all the commands of Scripture." Responsible po tayo. Okay? Christians cannot claim that their sins and failures are the result of God's limited provision. There is no temptation and no assault of Satan and demons that is beyond their resources to overcome. And then dagdag pa po ni John MacArthur sa kanyang commentary, and I quote again, "The great power that gave Christians spiritual life will sustain that life in all its fullness without asking for more. They already have every spiritual resource needed to persevere in holy living." Nasa atin na ang lahat. Ang question po, do you believe 2 Peter chapter 1 verses 3 to 4? At ito po ay challenge para sa ating lahat, para sa inyong lahat, na inyo pong pag-isipan mabuti. Do you really believe this truth? That God has granted us all things pertaining to life and godliness, that we have received His great and precious promises, so that we may become partakers of the divine nature. Do you believe that? Hindi lang yung believe, oo, na nabasa ko at naintindihan ko in some way, pero alam mo yun, yung I believe and I want to live it out. Kasi naibigay na sa akin eh. So ibig sabihin, when temptation comes, kung ikaw ay tunay na Christian, you are given grace by the Lord to turn away from any temptations in life. But the problem is, talagang mahal lang ninyo talaga yung kasalanan. Kaya hindi nyo ngayon ina-avail yung ibinigay ng ating Panginoon na kakayanan na pwede natin talagang talikuran ang lahat ng ito. Kung kayo ay tunay na naniniwala sa katotohanan ito, makikita natin after verses 3 and 4, dito ngayon nagbigay ng paalala si Peter sa atin sa verse 5, "For this very reason." Ano makikita natin yung connection? "I have given you all and everything for pertaining life and godliness." Binigay ko na sa inyo lahat ng great promises. "Then for this very reason, make every effort to supplement your faith." Again, the word supply, muli siya yung command dito. Si Peter nagko-command sa kanila na i-add ang isang bagay na meron na. Okay? Ano yung meron na sila? Because they're Christians, they have received by grace faith. Faith to believe. So the Lord has given us faith. Meron na akong faith. Lord, anong gagawin ko ngayon na meron na akong faith? Mahalaga na makita natin dito kung ano yung mga bagay na dapat pa natin ikalago bilang isang mananampalataya. Pero, mahalaga din na makita natin kung ano at kung paano natin i-add ito. Okay? Ano yung drive? Okay? Yung determination na dapat meron tayo na ma-supply natin dahil may command na supply, okay, na i-add daw natin, paano natin dapat ito ginagawa?
Dito makikita natin yung kahalagahan ng word na make every effort. Sa ESV or sa LSB, sabi doon, applying all diligence. So yung word na effort dito ay napakahalaga. Sa Greek, nung inaaral ko ito, nakakatuwa. Actually, pinakatamang translation ay yung nasa LSB. Okay, medyo modernized na lang yung sa ESV. Pero sa ESV, pag inaral nyo ito in Greek, sa Loanida, yung make every effort na word, 3 Greeks po yan. Pero lumalabas sa kanyang translation doon in terms of definition, make every effort, make every effort, make every effort. Parang paulit-ulit. Pero iba't ibang Greek word po yon. Kaya mas preferred ko actually, in-emphasis lang man po doon, yung importansya ng talagang gawan mo ng effort ang lahat ng bagay ng ito. Pero yung pinakatama ay yung sa LSB, which is applying all diligence in Greek. Pero mahalaga yung word na effort. In Greek, sabi nga, in Bidag, sa isang lexicon, earnest commitment in discharge of an obligation or experience of a relationship. Eagerness, earnestness, diligence. Doon na ngayon pumasok yung word na diligence sa LSB. Willingness o zeal. Meron ka bang zeal? Kumbaga, zealous ka dapat sa pag-apply ng mga bagay na dapat nating i-add sa ating faith. Dagdag din po sa Bidag, sabi doon, extraordinary commitment to civic and religious responsibilities which intertwined and also of concern for personal moral excellence or optimum devotion to the interest of others. So may concern ka for personal moral excellence. Kumbaga talagang dedicated ka. Gagawin mo ang lahat para dito. Sabi nga sa Loanida, defined din po yung word na effort. Sabi doon, literally to bring every effort to do one's very best in attempting to do something. To do one's best to make every effort, yun yung sa ESV, to try as hard as possible. Effort. If you are promised by God na meron na siyang ibinigay na divine enablement, now, do your very best to be committed, to be zealous, to add to your faith the necessary qualities that will make you effective and fruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ na binanggit po sa verse 8. So, ito po yung dapat na drive. So, ito yung tamang, may faith ako, dagdagan ko daw siya ng virtue, dagdagan ko siya ng knowledge, dagdagan ko siya ng self-control, at nung iba pa, with full effort. Hindi yung parang, okay, sige, sige, magiging mabuti akong tao. Ano yung parang okay lang, parang wala lang. But the problem is, may effort tayo, pero ginagawa natin yung effort na ito sa ibang bagay na hindi naman plano ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Kung inyong titignan at susuriin, for those who are working, for sure, kayo mga na nagkatrabaho, you make every effort na maging maganda ang inyong trabaho. Wala namang problema doon. Pero pagdating sa spirituality, parang tinatamad na. Di ba? Parang nakakalungkot po yun. Meron pong binigay na example si Nicholas Ellen regarding this. Kasi ang problema po natin, nagbibigay tayo ng effort na hindi naman in line o plano ng Panginoong Diyos para sa ating lahat. Sino sa inyo ang nagwo-worry? Lahat, di ba? Huwag niyong sasabihin hindi kayo nag-worry kahit kailan. Okay? Kung biglang lumindol, hindi ako nag-worry, wala. Diba? Bumabagsak na yung kisame dito na wala. Parang, lahat po tayo nagwo-worry. At sabi nga ni Nicholas Ellens, worry is deep meditation. Okay? It takes a lot of discipline to worry. He said, sabi niya, and I quote, think about how you can do it for hours of time. Mag-worry. Di ba? I mean, you have to be truly focused on whatever that thing you're focused on. Kaya nga sabi dito ni Nicholas, and that's deep meditation. It's just in the wrong direction. May iba nga nag-worry ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. Deep meditation. Ibig sabihin, full effort ka na nagbibigay ng oras sa isang bagay na hindi naman nakakatulong sa iyong buhay. Pwede natin gawin yung make every effort sa mga bagay na hindi maganda.
And is anyone here na stubborn, yung matigas ang ulo? Siguro, lahat tayo matigas ang ulo, no? Okay? Alam nyo ba, nasabi din ni Nicholas Ellen, naalala nyo ba si Nicholas Ellen? Di ba, pinanood natin yung isang teaching niya sa ACBC Counseling na suffering. Sana naalala nyo yun, ano? Sige, assignment ko yun sa inyong lahat. Hanapin nyo yung video na yun. Anyways, sabi niya, do you know how disciplined you must be to be stubborn? Despite all the corrections and rebukes that you receive, you are still not moved. Diba? Lahat na ng paalala, lahat na ng reminder, lahat na ng pagkokorek, ayoko talaga. Magsalita ka, paalalahanan mo ko araw-araw, ayoko yan. And I have talked to many people who are just plain stubborn. Full effort to disobey God and to do His will. Alam mo, sobrang tigas lang talaga ng ulo. Nakafocus siya na maging matigas ang kanyang ulo. Isipin niyo na lang po yun. So there are also efforts on things that are in the wrong direction. Nakakalungkot po. But dito, makikita natin si Peter sa kanyang passage, pinipress niya ang lahat ng mga believers to make every effort or apply all diligence to grow in sanctification. Pagdating sa sanctification, dapat daw full effort tayo. Pagdating daw sa paglago kay Kristo Jesus, full effort tayo. Kumaga Sunday pa lang, maaga ka gigising. Excited ka. Pagdating mo dito, makikipag-fellowship ka. Pagdating mo dito, mag-serve ka para sa ating Panginoon. Excited ka. You are in full diligence. Pagdating ng preaching, nagkape ko. Kaya nga ako nagpayag na magkaroon tayo ng kape para gising. Brother Jay, nakatatlo ko kanina. Full effort ako ngayon, nanginginig pa habang nakikinig sa'yo. Dito sinasabi lamang sa atin ni Peter, make every effort to grow in sanctification, to grow in Christ-likeness, to grow in holiness for the glory of our God. Then, Peter specifically calls them to make an effort to supply their faith with what? Isa-isahin ko lamang po ito, pero hindi natin ito magiging target sa ating study. Sabi niya, yung faith, dagdagan daw natin ng virtue sa ESB. Pero sa LSB, sabi nga, moral excellence. Sabi nga, ibig sabihin ng moral excellence is excellence of character. You are to bring the finest character to your commitment. Ibig sabihin, naging Christian ka, dapat maging mabuti kang tao. Mabuti kang tao sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng oras, at sa lahat ng lugar. Hindi lang dito sa church. Alam mo yung mabuting tao ka lang pag nandito sa church. Pagdating bukas, sa office, suplada ka, magagalitin ka, mainisin ka. Hindi, sabi, if you have faith, if you believe in Jesus Christ, you are to have a moral excellence. Dapat may moral excellence ka. Ibig sabihin, nakikitaan ka ng karakter ng ating Panginoong Jesus. So make every effort to add to your faith and live your life with excellence of character. Not only that, sabi doon, you add knowledge. Knowledge means comprehension or intellectual grasp of the truth. Ibig sabihin, make every effort to add to your faith a growing comprehension and understanding ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, you have to read. You have to understand. You have to give effort na ano bang ibig sabihin nito? Ano bang sinasabi dito sa Bible nito? Gumagawa ka ng paraan na tunay mong maunawaan at lumago sa katotohanan ng salita ng Panginoon. So have moral excellence, knowledge, and then you are to make every effort to add self-control. Self-control is restraint from one's emotions, impulses, or desires. So, make every effort to add to your faith restraint of doing things na hindi po ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito, kasalanan ito, lalayuan ko ito. Ito, hindi magandang pag-iisip yan, buburahin ko yan, ipag-pray ko na alisin ng Panginoon mga bagay na iniisip kong hindi tama. So, you are to make every effort to have restraint. As we have gone through that, makikita po natin siguro yung picture ng ibig kong sabihin sa mga bagay na ating inaaral dito sa 2 Peter chapter 1. Make every effort to add these biblical qualities or character. You are to make every effort to add godly characteristics to your life.
seryosohin naman po natin. Kung seryoso kayo sa maraming bagay, kung seryoso kayo na intindihin yung storya sa Korean novela na inyong pinapanood, di ba? Seryosohin din po natin na intindihin at unawain yung mga bagay na dapat nating ikalago sa ating Panginoon. Di ba, intent na intent ka magbasa? Kasi, hindi mo naintindihan naman yung Korea, pero yung mata mo talagang hindi matalis sa screen. Dahil pag naalis yun, ako, nawala na sa konteksto yan. If you can make every effort in doing that, I'm not saying na masama po yun, maybe we can do this better in our walk. So when you come to faith, you are not to be content with just being who you are. I mean, naging Christian ako 2001. Nung bago akong Christian, hanggang ngayon, ganun na lang ako. Okay na yun. Wala akong kinalago ni 1 inch. Ni 1 point of 1% man lamang. Okay na yun. Maraming mga ganong klaseng Christian na parang kontento na lang na uma-attend ng church, nag-attend ng Bible study, nakakapagbasa, nakakapag-pray, minsan nga, paminsan-minsan na lang, kontento na sila sa ganoon dahil ang importante naman, may faith and nag-repent ako sa sin ko. Okay na yon. Hindi. May panawagan sa atin in Scripture na paulit-ulit that we are to grow. So grow up. Grow in maturity. Grow in grace. Grow spiritually. Grow in Christ likeness. Huwag po kayong parang settled na okay na ako. Huwag pong ganun. Hindi po nakakaluwalhati sa ating Panginoong Diyos yun dahil may command eh. Make every effort to supply. You are to adding something up to your faith na dapat ikaw na lumago kay Kristo Jesus. And the sad part is, you make all effort on things that are not important for your growth in Christ. Alam mo, mas may interest ka sa ibang mga bagay pa sa mundong ito, more than growing in the Lord. Mahalaga na makita po natin ito sa ating buhay. So what is self-control? Dahil ito yung magiging topic natin. Self-control actually, isa ito sa virtue na madalas na parang self-control, pagpipigil sa sarili. Kung kapag gusto ko na lang gagawin ko yan. Hindi po ganon. Self-control should always be evident in our lives as Christians. Sabi nga ni Nicholas Ellen, define po niya yung self-control, and I quote, to restrain one's thoughts, desires, emotions, and will from a sinful intent and involvement in order to bring them into alignment with God and His will. Ulitin ko lamang dahil importante po ito na maalala natin ito. To restrain one's thoughts, desires, emotions, and will from a sinful intent and involvement in order to bring them into alignment with God and His will. May restrain ka sa iyong pag-iisip, sa iyong desire, emotion, sa iyong will, na makasalanan, okay, in terms of bahagi ito ng iyong buhay, at i-align mo ito sa ating Panginoong Diyos at sa Kanyang kalooban. Nag-isip ka ng masama, hindi, Lord, that is sin. Nag-isip po ako ng masama sa aking kapwa. Lord, help me think about things that are worthy of praise. Babalik ka ngayon sa Philippians. May gusto kang gawin, may gusto kang sabihin na hindi maganda sa kapwa. Hindi, Lord, kasalanan po yung naisip ko na aking sasabihin, Lord. Ituwid niyo po ang aking isip. Nawaan lumabas na aking labi ay mga bagay na makakapag-benefit lamang sa aking kapwa at makakatulong para sa kanilang paglago at maluluwalhati ka. Yun yung restraint. Andyan siya, o kaya kahit nasabi mong tempted ka pa lamang, Lord, layo niyo po ako sa temptation na ito, tulungan niyo po ako na ako sa bawat oras nagpapasakop lamang sa iyo. Ganun dapat ang isang Kristiyano. Always aware. Kasi alam naman po natin ang ating mga sinful tendencies, di ba? Huwag niyo sabihin na hindi niyo alam ang mga sinful tendencies ninyo. Alam niyo kung saan kayo mahina. Alam niyo kung saan kayo weak. Ngayon, yung weakness na ito palagi, yung gagamitin ng kaaway o kaya ng sitwasyon para kayo mahulog sa kasalanan. Then be aware na. And then maging ready ka na magkaroon ka ng self-control na maitama ito sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pero tandaan po natin, self-control ay hindi po ito ang end. It is a means. Huwag po nating isipin in our study na kailangan ko lang pala magkaroon ng self-control. Hindi.
Ito ay kapamaraanan na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa atin na i-develop daw natin sa ating buhay. Sabi nga ni Nicholas Ellen, it's always about aligning oneself under the authority, under the agenda, under the will, under the ways, and always about being connected to God. So if you are a Christian, you have a relationship with God. So in everything that we do, dapat palagi itong naka-align in terms of our relationship with Him. So lahat ng gagawin ko, dapat connected ito sa aking Panginoong Diyos. Everything. Kasi minsan, marami pong mga Christian, ang gagawin nila, ito work to, hindi may part meron dyan si God. Family, may part dyan si God. Hindi po, everything. Family, work, friends, and everything, it is always and should be related and connected to God. Siguro, tanungin po ninyo ngayon ang inyong sarili, am I really practicing self-control consistently? Kasi sabihin nyo, ay, oo naman, nag-self-control ako once in a while. Siguro once a week. Mamaya na lang nga matitest yun Manunood ako. Siguro kung iisa-isahin po natin yung binanggit ni Nicholas Ellen dito, do I restrain my thoughts of thinking sinful things? Do I restrain myself from sinful desires like materialism or lust and so on? Do I restrain my emotions? About worry? Do I worry myself to death? When I'm angry at gusto kong ipakita ito sa lahat. May control ba ako sa aking emotions? Do I restrain my will? What we want to do, that we do. May restrain ba ako? Alam mo, gusto kong gawin ito, pero may restraint. Consistently, we are all guilty of not making all the effort to supply our faith with self-control. Do you agree with me? Lahat po tayo ay guilty na hindi po natin talaga ginagawa ang lahat ng effort na masupply ang ating faith with self-control. So why self-control important for us Christians? Siguro tignan po natin yung purpose ng self-control. Ito po yung unang pag-aaral natin about self-control. And every point is coming from Nicholas Ellen sa kanyang teaching. First purpose, self-control is for the purpose of devotion to God. Devotion to God. Nicholas Ellen said, God's people must work diligently to cultivate self-control in order to protect and reinforce their respect, devotion, and submission to God. Do you love God? Yes, lahat for sure. Kaya sabihin ninyo, love natin ang ating Panginoong Diyos. If you love God and if you are indeed faithful to Him, you will live a life of self-control. Kasi ang kawalan ng self-control ay reason na mawala yung ating devotion kay God. Kung palaging nasusunod ang sarili, sa tingin mo devoted ka kay God? Di ba obviously hindi? Pag wala kang self-control, sino ba nasusunod kapag walang self-control? Sarili. Okay? Sabi nga ni John MacArthur, ang isa lang daw na maganda na merong word na self o prefix na self ay yung self-control. Other than that, alam mo yung self-righteousness, self-ganito, it's always sinful. But we are to control ourselves. Kung gusto po natin na magpasakop sa ating Panginoong Diyos at kinikilala natin siya kung sino siya, mas lalo po tayong lalakad araw-araw with self-control. Hindi, love ko si God Gusto kong i-glorify siya Hindi ko hahayaan ang aking sarili na mapangunahan ng ibang mga bagay ng aking sarili na hindi ako may-align ng aking sarili sa kanyang kalooban. Meaning, if there is no self-control, it just shows that you don't want to submit yourself to God and at the same time deny Him for who He is. Kaya malaking kasalanan ng kawalan ng self-control Ang problema, ang dami nating instances in life na wala tayong self-control. Naisip nyo ba yon? Ilang beses sa isang araw na nasusunod ang inyong sarili kaysa kalooban ng Panginoon? Kaya nga self-control is not just a simple virtue. Self-control should always be in our lives bilang isang mananampalataya. Because kung walang self-control, ibig sabihin lang ayaw natin mag-submit kay God,
at dinideny natin yung kanyang pagiging Diyos sa ating buhay. So, studying self-control, ngayon, we can see, it's not just telling yourself to have self-control. O, Jay, magkaroon ka na ng pagpipigil sa sarili. Okay? O self-control. At kung kailan mo lang gusto. Hindi ganon. It should be life. Araw-araw. Moment by moment. In every temptation, in every decision-making, in everything na ating iniisip, sinasabi o ginagawa, dapat tayo ay nakapaloob sa kalooban ng Panginoon na ating ina-apply with all effort itong self-control na ito. If self-control is for devotion to God, well, why am I not desiring it? Siguro tignan po natin yung problem po na ito before we go to the second purpose. Ang problem po natin, at sinare din po ito ni Nicholas Ellen, patungkol dito, meron daw 3 reasons why we are not walking in self-control or practicing self-control at any given moment. There are 3 things. Naturo ko ito kahapon, a side teaching lamang sa men's cell. Number 1, lack of knowledge. Kaya walang self-control because of lack of knowledge. I don't know. Okay? Kung hindi mo alam, anong kailangan natin? Bible. Salita ng Panginoon. Basahin natin. Umattend kayo na nakikinig at iniintindi. Hindi kayo attend ng parang, alam mo yun, attend lang ako para meron lang akong ma-checkan na box na naka-attend ako ngayong Sunday. Then learn. Okay? Attend Sunday service, attend cell, read good Christian books, listen to preachings. Okay? Hindi lang yung akin. Marami pong mga magagandang teachings at preaching sa internet ngayon. Read and study God's Word. Aralin po natin. Pangalawa, lack of skill. I don't know how. Then kailangan po natin ng guidance. Kaya nga, every time na meron po tayong preaching, meron po tayong application. Di ba? Kung paano natin i-apply yung mga bagay na ating inaaral sa salita ng Panginoong Diyos. Sino sa inyo nakakaalala pa nung unang panahon pa na nandito ako? Mga 12 years ago. Maximum impact. Napangiti yung iba, naalala nila eh. Maximum impact. Ano yung natutunan natin doon? Wala na, nakalimutan. Love. Di ba? Inaral natin yung 1 Corinthians 13 for 1 year and 1 month. Naalala nyo pa yon? 1 year and meron pang ano noon, meron pang reporting yung mga women's cell noon. Nag-report pa sila noon sa akin. Tapos ang main purpose ko doon, actually, nung binili ko yung book na yon, nung nakita ko yun sa Jabez during prayer retreat ng Higher Rock, sabi ko, ilang book meron ka nito? 8 yata yung sinabi niya, 8. Kunin ko na lahat. Binili ko lahat yon at yun yung inaral natin for 1 year and 1 month. Para malaman natin paano nga ba ang umibig sa kapwa. How am I to live love? Kasi minsan, alam nyo, sa maraming churches, sabihin nila sa church, love, 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 love. Wow, love, love, love. Pero hindi naman nakikita. Iba yung application. Wala yung how to. Meron lang understanding, pero wala yung how to. When you read a good book, it will help you also in application. Katulad nung nagawa natin before. So, lack of skill, dahil hindi ko alam, o hindi ko alam kung paano, pwede po itong matutunan. Pangatlo at pinaka-problema ng lahat ng mga mananampalataya is lack of will. I just don't want to do it. Alam mo na kung paano. Ang problema, dito ngayon magkakaroon na ng division sa maraming mga Kristiyano. Kung Christian ka ba talaga o hindi, o kung Christian ka pero matinding backslide ka. Alam mo yon? I just don't want to do it. Alam mo, clear na, sinabi na, tinuon na sa scripture, pero ayoko lang sundin yan. Yung bagay na ito ay hindi ko kayo matutulungan. Hindi din kayo matutulungan ng Panginoong Diyos na siya ang susunod para sa iyo. Pwede kanyang bigyan ng biyaya, pero sabi nga, naibigay na ang lahat. Diba? Sa 2 Peter 1, naibigay niya na. Nung naging Christian ka, at that moment, binigay na ni God ang lahat for life and godliness. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako binigyan ni God ng grace. Hindi nga, sinabi na nga sa 2 Peter chapter 1, binigay na nga sa atin ang lahat. Then, ang sabi lang sa atin dito, you are to make an effort to do God's perfect will for your life.
Gumawa naman po tayo ng paraan. Gawin naman natin ang ating lahat ng makakaya. Kung ang galing-galing natin sa maraming bagay, bakit hindi sa sanctification? Bakit hindi sa paglago? Make an effort to do God's perfect will for your life. At ang problema pa, okay, maraming magkasabi sa akin, hindi mo ko naintindihan. Okay? Hindi mo naintindihan ang aking sitwasyon. At maganda yung sinabi din, actually, I taught this in biblical counseling sa Palawan, sa lahat ng mga tinuruan ko before, ng biblical counseling, yung 6 P's. Siguro yung mga nakasama ko na nagturo ako ng biblical counseling sa mga pastor, meron pong 6 P's na reason ng mga tao kung bakit sila may problema at kung bakit sila hindi nila magawa ang kalooban ng Panginoon. 6 P's. People, past, parents, predicaments, pain, pressure. Itong 6 na ito. People will say, you don't understand about the people in my life. You don't understand about my past. You don't understand about my parents. You don't understand the predicaments of my world. You don't understand about the physical pain I'm going through. You don't understand about the pressures in my life. Ang dami pong reason. At actually, yung 6 na piece po na yun lang po ang general reason ng lahat ng tao. Wala na kayong hahanapin pang iba. People, past, parents, predicaments, pain, and pressure. Yun yung palaging reason out nating lahat mga Kristiyano. Alam nyo ba, after ko mag-preach, nung last Sunday, nung afternoon service, may lumapit sa akin isang lalaki. Natuwa nga ako sa kanya eh. Talagang naisulat niya itong 6 P's. Sabi niya, alam mo, ito yung pastor, ito yung mga reasons ko. People, past, predicaments. Sabi niya sa akin ganon. Palagi daw niyang reason in life. We have reasons. But be reminded, none of those reasons overrides the power that God gave us Christians to obey His will. We are commanded to obey His will. Wala tayong reason at all o maidadahilan na hindi siya sundin. Why? Because of 2 Peter 1:3-4. Huwag po natin palaging, kasi yan yung palaging iniisip natin na mga Christian. We are always tempted na mag-reason out kung bakit hindi natin nasunod. But the problem is lack of will. Ayaw lang talaga nating sundin ang ating Panginoon. Alam mo yun, dapat na the command, love one another. Ayoko na katabi ko dito. Ayoko yung mga kasama ko dito sa church. Alam mo yun? Yung parang may temptation, okay, sige, may ugali na hindi maganda, then magsasalita ka. Yung mga tao dyan, mga pangit ang ugali. Kasi gusto mong sabihin yun. Gusto mong gawin yun. Eh, Brother Jay, hindi mo alam yung ugali nila. O, di ba? Sino yun? People. We always make reasons. But no reasons, tayong pwedeng iharap sa Panginoon dahil tayo bilang Christian, binigyan niya na for life and godliness to obey His will. Kaya kailangan natin self-control. Na Lord, ang gulo talaga ng katabi ko. Ang pangit talaga ng ugali niya. But Lord, you commanded me to love, to forgive, to be patient, to be understanding. Nakukuha ninyo? Alam niyo, na-unlock to sa isip ko nung inaaral ko noon. Sabi ko, Lord, oo nga. Grabe, napaka-stubborn ko lang. Kasi gusto kong gawin yung gusto ko. And we have to grow. So there are 3 things why we don't practice self-control. Lack of knowledge, lack of skill, and lack of will. Think about it. And don't make reasons. Dahil ang problem na talaga, napaka-sinful talaga ng iyong puso. If you are truly devoted to God, you will practice self-control. And then check yourself if you are not walking in self-control. Is it lack of knowledge, lack of skill, or lack of will? But as followers of Christ, we are to devote ourselves. I-devote po natin yung ating sarili. Okay? Na ating sundin ang kalooban ng Panginoon na mayroong pagpipigil para ating tunay siyang maluwalhati sa ating buhay. Second purpose, self-control is also for the purpose of demonstrating the character of Jesus Christ.
Ang kawalan ng self-control, makikita natin, hindi natin mapepresent si Christ sa ating buhay. Sabi nga sa Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be firstborn among many brothers. So, to be conformed to the image of His Son. But self-control, yung kawalan nito, hinders us to grow in that aspect. We are called to grow in Christ, na mag-manifest sa ating buhay, yung kanyang buhay, okay, para ating tunay na magawa ang kalooban ng Panginoon at maluwalhati siya. Sabi nga, Spirit-enabled self-control cultivates a life of restraint from evil in order to develop, maintain, and demonstrate Christ-like character, sabi ni Nicholas Ellen. So if there's no self-control, then there will be no growth of Christ-likeness. If there is no self-control, and you profess that you are a Christian, that you are one with Christ, you are actually denying Him at that moment. Sabihin mong Christian ka, pero wala kang self-control, dinideny mo si Jesus Christ. And if you want to magnify Christ in your life, then develop and cultivate a life of self-control. Third, self-control is essential for prioritizing the needs of others above oneself. Makikita natin dito yung truth ng Philippians chapter 2 verse 3. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. It is proper subordination to God and proper regard for others above oneself that form the core of ethical behavior. Self-control enables us to do this. Sabi nga ni Nicholas Ellen, the reason why you're not loving others at the level that you can is because your unwillingness to control yourself. Gusto ko talagang mainis sa kanya. Diba? Imbis na mahalin mo siya, imbis na, alam mo yun, mas gusto mo mag-isip ng masama sa kapwa. Kaysa, alam mo yun, kung meron kang self-control, di Lord, masama po itong iniisip ko. Dapat mahalin ko po sila. Diba? Di mas lalo mo siyang mamamahal. Diba? Kaya nga lang, Lord, talagang gutom na ako eh. Kahit na mga elderly ang mauna. Ako pa rin na dapat. Ngayon, makikita natin yun. Yung love, alam mo yun, yung love for others. Uy, isang piraso na lang to. Tapos may nakita ka. Ako na? Nawala na yung love, ano? Love for self na lang. Which means there's a lot of things that you have to put under control, like your mind, your mouth, di ba? Dapat di mo nasabi ito eh. Dapat di ko ginawa ito eh. Because there are things you want to say that sometimes don't need to be said. Tama? Meron tayong sinasabi talaga maraming beses na hindi ko na dapat sinabi. Ako sa asawa ko eh, hindi ko na sinabi yung Lord sa kanya. Walang self-control eh. There are things you want to do that sometimes don't need to be done, and there are things that you're thinking that you have to say, Lord, I need to let go and begin to think loving thoughts and act in loving ways. So if you want to apply Philippians 2:3, you have to make effort to grow in self-control. The fourth purpose, self-control is the practice of disciplining oneself to receive eternal rewards from Jesus Christ in the future. The believer can and will say no to the wrong desires. And when he says yes, it's because of something bigger. Because in time, I will be with the Lord, and because in time, I will face God. Diba? Haharap natin ito if we did something good or not. And I will do it for Christ alone. 1 Corinthians 6:19-20 reads, Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. You were bought with a price, so glorify God in your body. So palagi po nating ipaalala sa atin, mga sarili, na tayo ngayon, kung ako ay Kristiyano, ako ay nakay Kristo Jesus na, ang aking buhay ay sa Kanya, at dapat akong mamuhay lamang para sa Kanya at para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. What is the purpose of self-control? Self-control is the purpose of devotion to God. Self-control is also the purpose of demonstrating the character of Jesus Christ. Self-control is essential for prioritizing the needs of others above oneself.
Self-control is the practice of disciplining oneself to receive eternal rewards from Jesus Christ. Pero magiging question pa rin po natin is, ano nga ba yung naghihinder sa atin? Maganda yung purpose, maganda ang self-control, praise God for that. Pero ano yung naghihinder sa atin na tayo ay tunay na lumago in self-control? So what hinders us to grow in self-control? Number 1, by listening to the logic of our flesh. Galatians 5:16-17 reads, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do." So makikita natin, we are to walk in the Spirit, not in the flesh. Kasi in opposition po ito. Pero ano nga ba yung binabanggit dito na flesh? At binanggit dito ni Paul ito, at di ko na lamang po nasama sa PowerPoint, verse 19-21. Now the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Mahalaga yung and things like this, ha? Ibig sabihin, lahat pa ng kasalanan na hindi ko nabanggit dito, yun ay work of the flesh. Huwag ka dun magpasakop. Okay? If we listen to the logic of our flesh, what will happen? It will keep me from bringing glory to God, which will keep me from my devotion to Him, which will keep me from loving others, which will keep me from growing in Christ. Pagka naisip nyo na kagad, pumasok, ay hindi. Ilang araw na siyang hindi naglilinis ng bahay. Dapat lang magalit ka na at magwala. Yun yung logic of flesh. Yun yung logic na binabanggit dito na tama, logic of our flesh. Nakakainis na, dapat lang magalit ka. Di ba yun yung pananaw ng mundo at payo ng mundo? Di, tama lang yung ginawa mo. Pero kasalanan. So we are not to listen to the logic of our flesh. Ano yung dapat nating pinakikinggan? Scripture. Ano yung sinabi ng Panginoon? Ano yung kanyang kalooban? Ano yung dapat na maging response natin sa bagay na ito? Pwede naman tayo na kunyari daw, hindi naglilinis ng bahay. Kailangan bang magalit? O pwede mo naman siyang kausapin ng maayos, ng may sampal? Joke lang yun. Tingnan ko lang kung nakikinig pa kayo. Pwede mo naman talagang kausapin ng isang tao ng maayos, kung kasalanan na, di maging firm ka, but not angry. Alam mo anak, laziness na yan. Yung ginagawa mo, kasalanan. Ngayon, magiging kasalanan din kung hindi kita pagsasabihan. Kailangan kitang pagsabihan dahil ako ay may responsibility bilang tatay mo na pagsabihan ka at i-correct ka. Then biblical tayo. Kailangan mong gawin yan. Gusto mo ba magpatuloy na mamuhay ng may kasalanan sa harap ng Panginoon? Then gawin mo itong bagay na ito. Kausapin po natin ng maayos. Huwag puro galit, huwag puro inis, huwag puro, kailangan! Diba? Yung parang, Kaya po maraming hindi lumalago kay Kristo. Kasi in time, in reality, ako magagalitin din ako Pero sabi ko nga, it did not change. Nothing changed. Pero nung nag-change ako at nag-submit ako sa word ni God, doon nagkaroon ng change. Minsan, alam na nila parating ako, maglilinis na sila. Kasi kinausap ko sa kanila na kasalanan kapag hindi maayos yung bahay sa pagdating ko. Alam nga naman, ako pa maglilinis. Diba? Di tulong-tulong tayo. Tsaka ang ganda-ganda na nagtutulong-tulong Sabi ko, tulong-tulong tayo para mabilis. Gusto niyo ba may away? O gusto niyo sumunod na lang sa Panginoon? It's so simple We just have to trust the Lord na siya yung mag-move sa ating family o dun sa situation na yon. Pero ang nais ng Panginoon, we are not to submit to the logic of our flesh, but we are to submit to the Word of God. Because He wants us to obey Him and follow Him. Second, by lusting after the things of the world.
Okay? Sabi nga sa 1 John 2:15-16, do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father, but is from the world. Pagka yung world, naging desire mo na, di ba? Most of the time, wala na ang lahat. Basta't makuha ko yung gusto ko, yung binibigay ng mundo, wala na akong pakialam kay God. And check your hearts kung gano'n na kayo. Kung ang mundo na ang iyong dinidesire. At wala na yung desire mo for growth in Christ. Kasi alam mo yung ganito gusto kong yumaman, gusto kong maging successful, na wala na si God. Hindi ako attend ng Sunday kasi kailangan ko mag-work sa araw na yan. Hindi ako ganito dahil kailangan ko ito. Kailangan ko mag-overtime pero wala nang time para sa family. Wala nang devotion and everything for the family. Kasi nakuha na ng mundo. Lusting over the world. Wala nang self-control. Kaya ang daming family ngayon, ang daming problema sa kanilang mga anak. Because they are following the world. Yumaman, magkapera, mabili ito, magkapera para makapagbakasyon. Actually, I'm not against all those things. Ako nga, nag-i-encourage pa nga ako sa inyo, di ba? Kung gusto nyo magbakasyon, you go. But make sure kapag Sunday may maatinang kayong church dun sa pupuntahan ninyo. Part of the agenda ninyo yon when you go out. Gusto ko magpunta kayo sa ibang church, ma-experience nyo yung church life doon. Makikilala nyo yung ibang mga tao doon. Yung mga nagpunta nga ng Korea, sabi ko sa kanila, pwede naman kayo mag-stay sa Korea Doon na kayo. Sabi ko sa kanila, you can attend a church there. It's good. Kasi ako din, experience ko yun. When I go to the US, ang unang plano namin ni Del, aside from attending Shepherd's Conference, Sunday. O nasan tayo ng Sunday na ito? Yun yung unang priority namin. Nasan tayo, anong church, hanapin natin kung anong magandang church sa araw na yun. Kasi part of the agenda yun Kaya nga lang, marami, di ba, lusting of the world na. Ang importante sa kanila, wala na ang church. Example lamang po yun. Pero marami po mga tao talagang wala ng self-control dahil they're lusting after the world. Lastly, third, by living in the wisdom of the world. Alam mo, yung pananaw na ng mundo ang nasusunod, karunungan na ng mundo ang nasusunod, at hindi na ang salita ng Panginoon. James 3:13-16, who is the wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes from above, but it is earthly, unspiritual, demonic. So everything that is not in Scripture is demonic. Hindi ako nagsalita nun, baka sabihin na naman ninyo, Brother J talaga. Sa Bible po yun. Earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. How can we know if we are living in the wisdom of the world? Kung ating pong titignan, if it is applied in the church, there will be disorder in the church. Okay? The hearts of the people will be filled with self and will always be at odds with each other. At the same time, kung i-apply po natin ito sa ating mga tahanan, there will be disorder at home. Kapag hindi word ni God ang nananaig sa ating tahanan, sa ating pamilya, disorder. Tagaan niyo yan sa bato. For sure. Ang dami ko nang nakausap ng mga magulang, nakikita ko, ang gulo ng pamilya. Why? Because the Word of God is not honored. Kami isa lang ang rule. Si James nagtanong yan sa akin one time. Daddy, who's the boss here at our home? Kasi syempre, alam niyo si Del, doktor. Ako, pastor, tatay. Bata pa siya nun. At sabi ko sa kanya, I'm the boss. But, it is only appointed by God. But mainly, James, be reminded, our boss is God. His Word. Yung tahanan natin, ang susundin lang salita ng Panginoon. Wala nang iba. I don't add anything in my preference kasi everything na in preference na gusto ko sa bahay is always in line with the Word of God. Yun lang yun.
Ganun lang dapat tayo sa tahanan natin. Kung ito, word ni God, ito lamang ang masusunod sa tahanang ito. Kunyari daw, si James, tatanda yan, mag-aasawa. Kailangan niya maging asawa, believer. Yun lang. Sarado na ako doon. Alam niya na yung bagay na yun. O James, pag magkatrabaho ka, humanap ka ng trabaho, course mo pa lang sa college na hindi maghihinder para sa Sunday mo. Sarado na kami doon. Kasi everything should always be in line with the Word of God. Word of God. Hindi ka magkakaproblema. May problem, pero balik ka sa Word ni God. Ang problem kasi ngayon, tayo napapangunahan na ng wisdom ng mundo. Ay, alam mo, ito magandang course para yung anak mo mayaman. Di ba? Ang point is to grow in Christ-likeness. Ang yaman, si God nagbibigay. May lot ang bawat tao. Kung yung anak ko, lot niya at ibibigay ni God, marangyang buhay sa kanya in the future, si God na yon. Hindi ko problema yon. Ang problema ko, lumalago ba ang pamilya ko sa salita ng Panginoon? And we have to think about it. Ano ba ang nangunguna ngayon sa aming tahanan? May control ba ako sa aking pagpipigil sa sarili na mapangunahan ng pananaw ng mundo o pananaw ng salita ng Panginoon? Ini-inline ko ba ito lahat sa Panginoon? Lastly, in terms of application, the practice of self-control. Number 1, at 20 po ito. 20. Tatlo lang po ito. Surrender your devotion, desires, and direction of your life to the Lordship of Jesus Christ. Jesus should always be Lord of your life. You submit. Kapag si Jesus ang Lord of your life, ibig sabihin lamang nun, you have self-control. Ibig sabihin, siya ang Lord, siya yung Master. Everything that I will do should always be submitted to His will. Lord, ito ba yung will mo sa akin? Lord, ito ba yung will na dapat nasa isip ko? Lord, ito ba yung will mo na dapat kong sabihin sa aking kapwa para mag-glorify kita? You are my Lord. So you submit devotion, desire, direction of your life to God. Second, study the Word of God regularly to understand the proper order and priority of things in life according to God. So without growing in truth, without growing in understanding kung ano yung will ni God para sa iyo, hindi ka talaga magkakaroon ng growth sa self-control. Pero sabi nga, if you study the Word of God regularly, magkakaroon ng proper order and priority. Ito yung kagustuhan ng Panginoon. Ito yung nais niya. Ia-align ko ngayon lahat ito sa aking Panginoong Diyos. Thirdly, and last, through the guidance of the Holy Spirit, practice the discipline of detaching and cleansing yourself from inappropriate desires. I-practice nyo na araw-araw ngayon. Alisin yung mga bagay na naghihinder sa'yo na hindi ka makapamuhay with self-control. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Naaralan natin to before. Therefore, since we have surrounded by so great a cloud of witnesses, example, doon sa Hebrews chapter 11, yung mga nauna sa atin. Okay? Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. So, ibig sabihin, every weight and sin that hinders us to grow, alisin nyo na. Kung wala kang self-control sa sweets, huwag kang bumili ng sweets. Di ba, simpleng application. Diabetic ako. Pupunta ka pa doon sa chocolate area. Pupunta ka pa doon sa may ice cream. Although may ice cream na di ba? Na sugar-free. Yung pwede yun. Walang problema doon. Mapapagastos ka nga lang ng malaki. Siguro, hingi ka na lang kay Sister Diana para doon. Pero yun nga anything that hinders you, kunyari doon Netflix, pagising mo sa umaga Netflix, matutulog ka, pag-off mo na lang ng Netflix. Alam mo, di wag kang mag-subscribe. Kunyari daw, wala kang self-control sa gaming, sa cellphone, ML. Okay? Di-erase mo yung app. Burahin mo. Ano ba ang kapalit nito? For the glory of God. To grow in Christ-likeness. Isipin nyo yung magandang kapalit.
na mga bagay na dapat nating bitawan. Bitawan natin ito. Kung problema mo sa anak mo, palayasin mo. Diba? Joke lang yun. Joke lang yun. Okay? Kung problema mo anak mo, anong gagawin? Gospel. Magbigay ka ng time. Huwag ka magbigay ng time sa mga walang kwentang bagay. Kung kunyari daw, ang dami mong time sa internet, browsing, watching, tapos may problema yung anak mo, kaya may problema yung anak mo kasi hindi ka nagbibigay ng time. Then give time. Di huwag ka manood, huwag ka mag-internet browsing, alisin mo yung mga ibang hobbies mo, kapalit para sa anak mo. Nakukuha niyo yun, anything that hinders us to grow in Christ, sabi nga sa ating point dito, discipline of detaching and cleansing yourself from inappropriate desires. At sa bagay na ito, doon natin makikita ang kabutihan ng Panginoon at magkakaroon ng pagbabago. How are we to practice self-control? Ito yung application. Nagkaroon na tayo ng knowledge. Okay? Hindi na lack of knowledge tayo ngayon. So you are all accountable to God. Dapat kayo ngayon, alam niyo na yung self-control. Lagot kayo ngayon. At ngayon, alam din na natin kung ano, how to. Okay? Hindi na tayo pwedeng sabihin na lack of skill. How are we to practice self-control? Surrender your devotion, desires, direction of your life to the Lordship of Jesus Christ. Study the Word of God regularly to understand the proper order and priority of things in life according to God. And through the guidance of the Holy Spirit, practice the discipline of detaching and cleansing yourself from inappropriate desires. Lastly, let me just end you with this. If you are not a believer, wala talagang self-control. Do you want to have self-control that will glorify God? Go back to the cross. Go back to Jesus Christ. Believe in Him that He is alone your Savior and who can only save you from your sins and who can cleanse you from all of your iniquities. Repent of your sins. So believe in Jesus Christ. Repent of your sins. And if you are indeed a Christian, self-control is not an option. Hindi to i-add nyo lang whenever you like it. Okay? It is part of our lives that we are to cultivate it, make every effort to grow in self-control. Kaya nga sabi in 2 Peter 1:8, kung ikaw i-apply mo sa faith mo yung moral excellence, knowledge, self-control, and so on, for if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo ineffective at unfruitful dahil wala tayong self-control. Pag nag-practice tayo at nag-cultivate ng self-control, tayo'y magiging mas kagamit-gamit sa Panginoon at tunay na sa bawat araw mag-glorify natin ang ating Panginoon dahil lumalago tayo kay Kristo Jesus. So what is self-control? Sabi nga ni Nicholas Ellen, to restrain one's thoughts, desires, emotions, and will from a sinful intent and involvement in order to bring them into alignment with God and with His will. Let us pray. Lord, thank you for teaching us this important character, Lord God, that you want us to grow in. Lord, we pray and ask for your grace na hindi lamang po ito manatili sa aming isip, kundi maisabuhay po namin ang mga katotohanan ito. At sa bagay po na yon, ibinigay niyo na ang lahat. At dahil bahagi po yon ng inyong pangako, sa 2 Peter 1:3-4, you have given us everything pertaining to life and godliness. Nawa makita lamang po namin talaga na kung kami ay na kay Kristo Jesus at nakita namin ang kagandahan ng kanyang kaligtasan na ginawa para sa aming lahat, na naisin din po namin, O Diyos, bilang mga mananampalataya na tunay na lumago kay Kristo at lalo na dito sa inyong itinuro sa amin regarding self-control. Thank you, Lord God, for teaching us. We pray that we may be able to apply it daily in our lives for the glory of your name. Bless us, O God, today sa youth fellowship, sa membership class ko pa po later on, maging sa aming time of communion, O God. We pray that you alone may be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen.